Isim nyo na ba nariresisyong akala nyo ay nakakabuti sa inyo ay siya pa lang nagpapaikli ng inyong buhay pagdating ng 60 anyos pataas? Marami sa atin ang lumalaki ng paniniwala ay basta gumagalaw ka, okay na yan. Pero minsan, ang mga galaw na ginagawa natin nung bata pa tayo o kahit yung mga ehersisyong nakikita natin sa telebisyon na ginagawa ng mga nakababata ay maaring masama na pala para sa atin mga kasukasuan, buto at puso na yung nasa golden years na tayo. Ang sakit sa tuhod na hindi mawala-wala, ang pananakit ng likod tuwing umaga, o yung pakiramdam na mas pagod ka pa pagkatapos mag-ehersisyo kaysa bago ka magsimula, ay maaring senyalis na ang ginagawa mong ehersisyo ay hindi na akma sa iyong edad. Ang totoo, mayroong mga ehersisyong popular at tila inosente. Pero sa totoo lang, ay mapanganib na pala para sa ating mga nakatatanda. Nakakalungkot isipin na imbes na bumuti ang ating kalusugan, baka mas napapahamak pa tayo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ibig sabihin nito ay kailangan na tayong tumigil sa paggalaw. Ang sikreto ay ang pagpili ng tamang ehersisyo, yung mga akma sa ating panggatawan at edad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 mapanganib na ehersisyo na dapat nating iwasan at 3 ligtas na alternatibo na makakatulong para manatili tayong malakas, malusog at masaya sa mahabang panahon. Tandaan, ang layunin natin ay pahabain ang buhay ng may kalidad, hindi lang basta mabuhay. Kaya manood kayo hanggang sa huli dahil mayroon akong ibibigay na impormasyon na siguradong ikagugulat ninyo at makakatulong ng malaki sa inyong pagtanda. Simulan natin sa unang ehersisyo na akala natin ay nakakabuti pero sa totoo ay nagdudulot pala ng panganib, lalo na sa atin na nasa 60 anyos pataas at yon ay ang matinding pagtakbo o jogging sa matitigas na kalsada. Siguro nakasanayan na natin ito noong bata pa tayo o baka nakikita natin ang mga mas bata na masayang tumatakbo sa mga parke o kalsada at naisip natin na kaya pa rin natin. Ang pagtakbo, lalo na sa mga sementadong kalsada o sa treadmill, ay nagbibigay ng matinding impact sa ating mga kasukasuan. Isipin ninyo, sa bawat hakbang ninyo, ang bigat ng inyong katawan ay paulit-ulit na bumabagsak sa inyong mga tuhod, bukong-bukong at balakang. Habang tayo ay tumatanda, ang mga cartilage na nagsisilbing unan sa ating mga kasukasuan ay natural na naninipis. Ang likido na nagpapadula sa ating mga kasukasuan na tinatawag na synovial fluid ay nababawasan din. Kung patuloy tayong tatakbo ng matindi, parang direkta nating binabangga ang ating mga buto sa isa't isa na nagiging sanhi ng pananakit, pamamaga at mas mabilis na pagkasira ng mga kasukasuan. Ito ang madalas na dahilan ng arthritis, osteoporosis at iba pang problema sa buto na nagpapahirap sa ating pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbangon mula sa upuan, paglalakad papunta sa banyo o kahit paghawak ng apo. Marami sa atin ang nakaranas ng tuhod na masakit pagkatapos maglakad ng matagal o ng likod na kumirot matapos magbuhat ng mabigat. Isipin na lang kung gaano kalaki ang stress na inilalagay natin sa ating katawan kung patuloy tayong nagjo-jogging. Hindi lang ito basta sakit, kundi matinding limitasyon sa ating kakayahang gumalaw ng malaya na siyang nagpapababa ng kalidad ng ating buhay. Ang pagiging malaya sa sakit at kayang gawin ang mga simpleng bagay ay isang regalo sa ating edad at dapat nating pahalagahan at protektahan ito. Ngayon, ano ang ligtas na alternatibo sa pagtakbo na mabibigay sa atin ng cardiovascular benefits ng walang panganib sa ating mga kasukasuan? Ito ay mabilis na paglalakad o brisk walking. Hindi ito basta paglalakad lang na parang nagliliwaliw. Ang mabilis na paglalakad ay nangangahulugang paglalakad sa isang bilis kung saan humihinga ka ng bahagya pero kaya mo pa ring magsalita ng hindi kapos ang hininga. Ito ay parang nagmamadali ka pero hindi ka naman tumatakbo.
Ito ang perpektong ersisyo para sa ating mga nakatatanda dahil ito ay low impact. Ibig sabihin, hindi nito masyadong binibigyan ng stress ang ating mga kasukasuan. Ang bawat hakbang ay banayad lamang. Ang mga benepisyo ng mabilis na paglalakad ay napakarami. Una, pinapalakas nito ang ating puso at baga. Sa pagtaas ng ating heart rate sa isang ligtas na paraan, napapabuti natin ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan na mahalaga para sa kalusugan ng ating puso. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagkontrol sa asukal sa dugo para sa mga may diabetes, at pagpapababa ng bad cholesterol. Ikalawa, nakakatulong ito sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating mga buto. Hindi tulad ng matinding pagtakbo na nakakasira sa buto. Ang mabilis na paglalakad ay nagpapalakas ng ating mga buto at nakakatulong na maiwasan ang osteoporosis na karaniwan sa ating mga kababaihan pagdating ng edad. Ang paglalakad ay nagpapabuti din ng balanse at koordinasyon na nagpapababa ng panganib ng pagkahulog na isang malaking pag-aalala para sa ating mga nakatatanda. Isipin ninyo, ilang balita na ang narinig natin tungkol sa mga lolo at lola na nahulog at nabali ang buto. Sa paglalakad, mas nagiging matatag ang ating mga paa. Ikatlo, may malaking epekto rin ito sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Ang paglalakad sa labas, lalo na sa mga lugar na may halaman tulad ng parke o sa paligid ng ating barangay, ay nakakapagpagaan ng pakiramdam, nakakapagbawas ng stress, at nakakapagpabuti ng mood. Ang vitamin D na nakukuha natin mula sa sikat ng araw habang naglalakad ay mahalaga rin para sa ating mga buto at pangkalahatang kalusugan. Maaari rin itong maging pagkakataon para makipag-ugnayan sa ating mga kapitbahay o kaibigan o simpleng mag-isip-isip at magpasalamat sa buhay. Paano natin sisimulan ang mabilis na paglalakad? Magsimula ng dahan-dahan. Kung hindi ka pa sanay maglakad, simulan sa 10 sa 15 minuto kada araw, 3 beses sa isang linggo. Unti-unting dagdagan ang haba at bilis ng paglalakad hanggang maabot mo ang 30 minuto, 5 o 6 na beses sa isang linggo. Mahalaga ang paggamit ng komportableng sapatos na may magandang suporta at uminom ng sapat na tubig bago at pagkatapos maglakad. Maaari mo itong gawin sa umaga habang malamig pa ang panahon o sa hapon kapag sumasapit na ang takip silim. Ang importante ay maging regular at gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon na naiintindihan na natin ang panganib ng matinding pagtakbo at ang ganda ng mabilis na paglalakad, dumako naman tayo sa ikalawang ehersisyo na dapat nating pag-iingatan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang ersisyo na madalas nating makita at maaring ginagawa pa ng ilan sa atin pero sa totoo lang ay mapanganib na pala para sa ating mga kasukasuan at likod pagdating ng edad 60. At iyon ay ang traditional na crunches o sit-ups. Naalala nyo pa ba nung kabataan natin, ang paggawa ng crunches at sit-ups ay tinuturo sa eskwelahan bilang paraan para magpalakas ng abs. Akala natin mas maraming crunches, mas magandang tiyan, mas malakas ang core. Pero sa ating edad ngayon, ang paggawa ng traditional na crunches ay maari magdulot ng matinding stress sa ating gulugod, lalo na sa lower back. Isipin ninyo, sa bawat pagtaas ng inyong katawan mula sa sahig, merong puwersa na dumadaan sa inyong balakang at sa muscle sa likod. Kung mahina ang inyong core muscles o kung hindi tama ang inyong forma, ang puwersa na ito ay didiretso sa inyong gulugod. Having tayo ay tumatanda, ang ating mga disc sa gulugod na nagsisilbing shock absorber ay natutuyo at naninipis. Kapag gumagawa tayo ng crunches na may pagtaas ng leeg at paghila sa ulo, mas lumalaki ang panganib ng pagkasira ng mga disc na ito na maaaring magdulot ng matinding pananakit ng likod, slip disc o iba pang problema sa gulugod na magpapahirap sa ating paglakad, pagtayo o kahit paghiga. Bukod pa rito, ang crunches ay madalas na nagpapalakas lang sa rectus abdominis, yung six-pack muscle, pero hindi nito gaanong napapalakas ang mas malalim na core muscles na mahalaga para sa stable na gulugod at magandang postura. Kaya imbes na maging mas malakas, baka mas mahina pa ang ating core at mas masakit ang ating likod.
Nakikita ko minsan ang mga lolo at lola na pilit na ginagaya ang mga ersisyo na nakikita nila sa YouTube na ginagawa ng mga fitness enthusiasts. Kahanga-hanga ang kanilang kagustuhang manatiling aktibo, pero mahalagang piliin ang mga ehersisyo na angkop sa kanilang panggangatawan. Ang pananakit ng likod ay isa sa pinakakaraniwang reklamo ng mga nakatatanda at ang paggawa ng maling core exercises ay isa sa mga sanhi nito. Hindi natin gustong matapos ang araw natin na nakahiga sa kama dahil sa kirot sa likod, di ba? Ang ligtas na alternatibo sa crunches na epektibong magpapalapas ng inyong core nang hindi sinasaktan ang inyong gulugod ay ang mga modified core exercises o chair exercises. Ang mga ehersisyong ito ay nakatuon sa pagpapalakas ng transverse abdominis, ang pinakamalalim na muscle sa ating tiyan na nagsisilbing natural na corset para sa ating likod. Una, subukan ang pelvic tilts. Humiga sa sahig na nakabaluktot ang tuhod at nakadikit ang talampakan sa sahig. Ilagay ang kamay sa inyong tiyan. Dahan-dahan, ikiskis ang inyong pusod papasok at itulak ang inyong lower back sa sahig. Mararamdaman ninyo na umigpit ang inyong tiyan. Hayaan ang puwit na bahagyang umangat. Hawakan ang 5 segundo at dahan-dahang bitawan. Ulitin ito ng 10-15 beses. Ito ay isang banayad na paraan para paganahin ang inyong core muscles nang walang strain sa inyong leeg at likod. Ikalawa, subukan ang chair sit-to stance. Umupo sa matibay na upuan na walang gulong. Iposisyon ang paa na nakababa ng buo sa sahig. Dahan-dahan, tumayo nang walang tulong ng kamay kung kaya at umupo muli ng kontrolado. Siguraduhin gamitin ang mga binti at puwit, hindi ang likod. Ito ay hindi lang nagpapalakas ng binti at puwit, kundi nagpapalakas din ng core dahil sa pagpapanatili ng balanse. Ang paggawa nito ng 10-15 beses ay malaking tulong. Ikatlo, ang standing abdominal bracing. Tumayo ng tuwid, ilagay ang kamay sa inyong tiyan, huminga ng malalim, at habang nabubuga ng hininga, ikiskis ang inyong pusod papasok na parang nilalapit ninyo ito sa inyong gulugod. Hawakan ng inyong segundo at bitawan. Gawin ito ng 10-12 beses. Ito ay isang simpleng ehersisyo na magagawa ninyo kahit habang nagluluto o naghihintay. Ang mga ehersisyong ito ay hindi lamang nagpapalakas ang inyong core, kundi nagpapabuti rin ng inyong postura at nagpapababa ng panganib ng pananakit ng likod. Ang malakas na core ay mahalaga para sa ating balanse at para makagawa ng pang-araw-araw na gawain ng mas madali at walang sakit. Mas maganda itong paraan para maging malakas ang ating tiyan at likod, hindi ba? Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlo at huling ehersisyo na dapat nating iwasan at ang ligtas nitong kapalit. Panguli, ang ikatlong ehersisyo na dapat nating pag-ingatan at ito ay madalas na nakikita sa mga gym ay ang matinding pagbubuhat ng mabibigat na timbang o powerlifting style exercises na walang tamang forma at gabay mula sa isang profesional. Marami sa atin ang nakakakita ng mga videos ng mga atleta na nagbubuhat ng barbell na puno ng timbang at naisip natin na kung kaya nila, bakit hindi tayo? Pero tandaan natin, ibang-iba ang kanilang katawan at paghahanda kumpara sa atin na nasa edad na 60 pataas. Ang matinding pagbubuhat ng timbang tulad ng deadlifts na may mabigat na bigat o squatting na may barbell sa likod na napakabigat ay naglalagay ng napakalaking strain sa ating mga buto, kasukasuan at mga kalamnan. Sa ating edad, ang ating mga buto ay natural na nagiging mas marupok at ang ating mga kalamnan ay hindi na kasing elastic at kasing bilis mag-recover tulad nung bata pa tayo. Ang pagbubuhat ng mabibigat na timbang na hindi akma sa ating lakas at porma ay maaaring magdulot ng matinding pinsala tulad ng muscle tears o pilay, pagka-sprain ng joints, hernias, at worst case scenario, bone fractures. Isipin nyo, kung ang isang simpleng pagbubuhat ng galon ng tubig ay nakakapagpalyan, paano pa kaya ang pagbubuhat ng 100 kilo? Marami ako nakikita na matatanda na nag-ehersisyo sa gym na pilit na nagbubuhat ng timbang
na hindi akma sa kanila o ginagaya ang porma na nakita lang nila sa internet. Ang resulta, masakit na balikat, tuhod na humihina, at minsan ay napupunta pa sa ospital dahil sa labis na pagkabigla ng katawan. Hindi natin kailangan ng six-pack abs o malalaking braso para maging malakas at malusog sa ating edad. Ang kailangan natin ay functional strength o kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawin ng walang hirap, tulad ng pagbuhat ng grocery bag, pag-akyat na hagdan o paghawak ng apo. Ang labis na pagbubuhat ay hindi lang nakakasakit sa katawan, kundi nakakawalang gana rin. Sino ba naman ang gugusto rin mag-ehersisyo kung ang resulta ay sakit at hirap? Kaya naman, meron akong ligtas at mas epektibong alternatibo na magpapalakas ng inyong mga kalamnan ng walang panganib. At ito ay ang paggamit ng resistance bands at mga bodyweight exercises na angkop sa ating edad. Ang resistance bands ay mga elastic na tali na may iba't ibang antas ng kahirapan. Ang mga ito ay napakagandang tool para magpalakas ng kalamnan dahil nagbibigay ito ng resistance sa buong range of motion ng bawat ehersisyo na mas ligtas sa kasukasuan kumpara sa malalaking timbang. Maaari mo itong gamitin para magpalakas ng braso, binti, likod at balikat. Halimbawa, para sa inyong braso, maaari kayong gumawa ng bicep curls sa pamamagitan ng pagtapak sa gitna ng band at paghila pataas ng magkabilang dulo. Para sa binti, maaari niyong itali ang banda sa inyong mga hita at gumawa ng side leg raises. Ang kagandahan ng resistance bands ay abot kaya ito, madaling dalhin at pwede mong gamitin kahit saan, sa bahay, sa parke o kahit habang nagbabakasyon. Bukod sa resistance bands, ang mga bodyweight exercises ay napakaganda rin para sa ating mga nakatatanda. Ito ay mga ehersisyo na gumagamit ng sarili niyong bigat ng katawan bilang resistance. Isa sa pinakamabisang bodyweight exercise ay ang chair squats. Ito ay parang upo at tatayo ka lang sa upuan. Dahan-dahan, umpo sa isang matibay na upuan at tumayo ulit ng kontrolado, siguraduhin gamitin ang mga binti at puwit. Ito ay nagpapalakas ng inyong mga hita at puwit na mahalaga para sa paglalakad, pagtayo at pagbangon mula sa upuan. Isa pang magandang bodyweight exercise ay ang wall push-ups. Tumayo mga isang braso ang layo mula sa pader. Ilagay ang mga kamay sa pader, bahagyang mas malaki sa lapad ng balikat. Dahan-dahan, ibaba ang inyong katawan patungo sa pader sa pamamagitan ng pagbaluktot ng mga siko at itulak pabalik sa panimulang posisyon. Ito ay ligtas na paraan para palakasin ang inyong dibdib at balikat. Maaari rin kayong gumawa ng standing leg lifts para sa inyong balanse at mga binti. Hawakan ang isang matibay na upuan o pader para sa suporta at dahan-dahang iangat ang isang binti sa gilid o sa likod. Ang mga ehersisyong ito ay mas ligtas dahil kontrolado ninyo ang antas ng hirap at mas banayad sa inyong mga kasukasuan. Ang layunin ay maging mas malakas at mas matatag nang walang panganib ng pinsala. Ang regular na paggawa ng mga ehersisyong ito, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, ay magbibigay sa inyo ng sapat na lakas para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi kailangan ng matinding pagpapawis o matinding hirap para maging malusog. Ang susi ay consistency at tamang pagpili. Kaya, sa kabuuan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan natin tumigil sa pagiging aktibo, kundi kailangan lang nating maging mas matalino sa pagpili ng ating mga ehersisyo. Naunawaan natin na ang matinding pagtakbo o jogging sa matitigas na kalsada ay maaring magdulot ng pinsala sa ating mga tuhod at puto. Kaya ang mabilis na paglalakad ang mas ligtas at mas epektibong alternatibo para sa kalusugan ng ating puso at buto. Nalaman din natin na ang tradisyonal na crunches at sit-ups ay maaring magdulot ng matinding sakit sa ating likod at gulugod. Kaya mas mainam na gumawa ng mga modified core exercises o chair-based movements na nagpapalakas ng ating core ng ligtas. At huli, natutunan natin
na ang pagbubuhat ng mabibigat na timbang ng walang tamang porma ay lubang mapanganib at ang paggamit ng resistance bands at mga bodyweight exercises ang pinakamahusay na paraan para magpalakas ng kalamnan nang hindi nalalagay sa panganib ang ating katawan. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa ating mga nakasanayan ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi na tayo dapat sumunod sa mga ehersisyo na para sa mga bata pa. Ang ating katawan ay nagbago at kailangan din nating baguhin ang ating pagtingin sa ehersisyo. Ang bawat hakbang, bawat paggalaw na ginagawa natin ng may pag-iingat at kaalaman ay isang pamumuhunan sa ating hinaharap. Isipin ninyo na lang ang kakayahang maglakad ng malaya papunta sa palengke, ang paglalaro kasama ang inyong mga apo ng walang kirot sa likod, o ang kakayahang maging independent sa inyong mga pang-araw-araw na gawin ay mas mahalaga kaysa sa anumang pisikal na pagpapahirap na walang kabuluhan. Ang layunin ay hindi ang maging fit na parang atleta, kundi ang maging functional at malaya sa sakit upang mas lubusan nating masisiyahan ang bawat sandali ng ating buhay. Huwag nating pabayaan ang ating sarili. Nararapat lang na palagaan natin ang ating kalusugan, lalo na sa yugtong ito ng ating buhay kung saan mas matagal na nating ma-enjoy ang mga bunga ng ating pinaghirapan. Ang pagiging malusog ay isang regalo hindi lang sa atin, kundi sa ating pamilya rin. Dahil kapag malakas tayo, mas marami tayong oras na may bibigay at mas maraming pagmamahal na may papamahagi. Ano sa tingin ninyo? May mga kanasan ba kayo sa mga ehersisyong nabanggit natin? O baka may mga ligtas na ehersisyo kayong ginagawa na nakakatulong sa inyo? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at kaisipan sa comment section sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan dahil sigurado kung makakatulong ito sa ating komunidad. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagiging malusog at masaya sa ating golden years. Maraming salamat sa inyong panunod at tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Maging malusog at masaya sa bawat yugto ng buhay. Mabuhay kayo at sana ay patuloy tayong lumakas.